Hello. Good day. Soundcheck. Good day and good evening. Okay. Kasi ano tayo global. Tayo ay global. May isa lang na nasa iba bansa, global na agad eh. Hindi pa nga umaalis. Iba, nakikita ko sa algorithm ng, sa ano Hindi pa nga umaalis na Asia eh, global. Okay, okay. Ayun, First Timothy chapter 2 na tayo. Di ba, sir? So, Yes. ano bang mga gusto mong i-share bago tayo magpunta dito sa main event? Yung pinag-uusapan natin kanina. Okay naman yun. Kaya naman, siguro ano lang, mahalaga talaga yung integrity. Oo. Yan pala. So, ayan ang food for thought natin mahalaga yung for integrity. today. Mahalaga daw ang integrity sa buhay ng isang tao. Lalo na kung ikaw ay isang boss o isang leader o may mga people under your supervision. Yan, mahalaga siguro yan. Siyempre, kung wala ka namang ganong posisyon, mahalaga pa din. Hindi ko ina-undermine yung compassion tsaka yung malasakit, ganon. Pero kung dinidilute kasi yung dapat na gawin because of the quote-unquote compassion at saka pakikisama, ang tawag kasi doon is compromise. Yun. Oh, context-wise. So, hindi naman namin nire-reveal yung specific na nangyayari o pwedeng mangyari. Pero yun nga, kung ikaw is nasa otoridad ka at meron kang power na legit naman, kasi merong hindi legit na. Yes. Mahalaga yung integrity para yung iyong mga rules at saka yung how you communicate is clear. Parang kunyari, nagsabi ka ng rules sa team mo o sa mga tao. Tapos ikaw din mismo hindi mo naman tinupad o babaliin mo. O sabi nga sa Senado, i-bend. Di ba? Paano ngayon yan? Kapag meron nang nakakita, mawawala ka ng integridad, mahihirapan ng sumunod ang tao sa'yo. Di ba? Yung kwento nung yung May Wolf, di ba? Ano yung kwento The nun? boy who cried wolf. Yung ba yun? Oo, yung tatlong beses niya niloloko na may wolf na umaatake. Niya. Twice na wala. So, nung totoo na, hindi na naniwala Hindi na siya ito. naniwala. Ayan. So, ganun. So, kailangan maging maging clear at saka merong integridad tayo. Okay? At consistent ka doon sa sinasabi mo. Consistent. Pag sinabi mo, di ba sa magulang din yun, kapag sinabi mo kung papaluin kita, tapos hindi mo naman pinalo ang balang, sa susunod, yung anak mo, wala naman yun eh. Oo, di ba? gano'n kasi mangyari. Wala namang ganun. So, hindi na i-instill sa kanila yung proper discipline. Saka hindi rin ma-accomplish yung goal. Kung meron kayong goal talaga sa team. So, yun, integrity. That's the food for thought for today. Yes. At ano pa, bukod doon? Hayaan mo na yung mga issue sa Pilipinas. Yun din. Kasi parang isang naging ang topic natin yan. Dahil nga walang nakukulong. So parang walang integrity yung natin, justice system. So parang yung mga tao, di na rin naniniwala. Wala yan. Wala makukulong din. Papunta tayo sa, actually babanggitin dito mamaya yan eh. Papunta na kasi tayo sa anarchy. Yung lawlessness. Na anarchy. Parang wala nang authority, wala nang batas na nire-recognize, ganyan. There's no absolutes. Katulad kanina, ayan na naman. Lagi ko nakikita yung evidence ng papunta tayo sa anarchy eh. Katulad yan, yung tatawid ako. Red na yung sasakyan. Green na. May pipilit pa rin na ituloy yung sasakyan. Pag nangyari yan, lagi ako nagsasalita eh. Kaya katulad niyan, naka-red na, tinuloy pa red. Kapag tumatawid ako, sinasabi, tulad niyan, gumagano ako, tulad niyan, naka-red na. Para nakikita nung kasunod na, napapansin ko yung kamotehan nila. At saka banana chips nila. Ayan, mga ganun. Tama naman. Ba't pa may ganun, kung hindi mo susundin? Exactly. Ayun. May pag-asa pa naman ng Pinas. Yeah, we hope in Christ. No. So, last week, ang ating topic is about the chief of all sinner, si Paul.
Di ba? Ang pinakamasamang tao. Ewan ko kung nag-exaggerate ako. Pero dahil sinabi niya I'm the chief of all sinners. So, yun. Tinagalog mo lang naman. Yun yung topic. Pero pag tinignan mo kasi, Brad, yung sa context, lens, no? Masama kasi talaga dahil hindi lang yung katawan niya i-destroy mo pati yung kanyang damnation ng kanilang kaluluwa. Worse than rape, no? Worse than murder. Binubulid mo kasi talaga sila sa eternal damnation. Kaya talagang masama yung ginawa niya. Kunwari, yung napatay, ang na-destroy lang doon, body. Pero yung pati spirit or soul nila kung Christian yun, patay yung katawan niya, sa langit naman siya. Pero kung ikaw talagang binubulid mo para ma-impyerno yung tao. Diba? Pinadedenay niya kasi yata si Jesus na. Pinadedenay niya sa faith. So, ibig sabihin, masama talaga. Kasi may kinalaman na siya sa sa spiritual destination ng tao. Mali talaga. Sige, punta tayo sa 2. Okay. Ay, himay-himayin natin at makinig tayong mabuti. Kung saan man kayo nanonood at nakikinig, brace yourself. At tayo humanda. Una. Okay. Verse 1. Una sa lahat, yun no? Siyempre, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Okay. Yung binabanggit dito na first of all, hindi siya yung connected sa time. Instead, it is connected sa order of importance. Okay? Kaya una sa lahat. Yes. Ito ang gawin mo. Importanteng unahin natin yung mga bagay na to. Ayun. Okay. So, merong 4 na binabanggit dito. Supplication, prayer, panalangin, intercession, and giving of thanks. So, isa-isayin natin. Pag sinabing supplication, supply. Nangingi tayo ng ating mga pangailangan. Supplication ng needs. Okay. Pag sinabi naman prayer, general term to, na sinasabi natin yung nilalaman ng ating puso. Kapag-usap tayo sa Diyos. Pag-usap tayo sa conversation or it is the language of the poor, dependent sa Diyos. Prayer, panalangin. Yes. Pag sinabi ng intercession, you are praying in behalf kaya in expense or sabihin natin for the benefit of other people. Parang hindi yung panalangin kasi parang tama ba sir? General siya. More on sa'yo din ba ito? Parang supplication, parang sa akin din yun yung supplication tsaka yung prayer, more on parang yung supplication tsaka intercession, parehas naman silang possible na nakapaloob sa prayer kasi sinasabi mo rin yung Ang pinagkaiba lang is yung function. So yung prayer yung pinaka-general term, pero yung supplication yung need natin, yung intercession naman, yung need ng ibang tao. Ayun. Parang pinapanalangin ko po, inilalapit ko po sa inyo si brother ganito or si sister ganito. Okay. So, hindi yung siya. Hindi selfish kundi towards other person. And last but not the least is yung thanksgiving. Yeah. So, ito yung pag-acknowledge natin sa mga blessings at kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Okay. And remember, mahalaga na yung puso natin is puno ng gratitude. Yeah. Ngayon, binanggit dito yung all men, lahat ng tao. So, yun yung scope ng mga tao na pwede mo mapag-pray. Ibig sabihin, walang tao na hindi prayable. Ibig sabihin, pwede mo mapag-pray lahat ng tao. Kasi akala nila, hindi na makukuha sa prayer to. Hindi ganun. Okay? The prayer of the righteous avails much, not because they are powerful, but because they are dependent kay God. Okay? And last but not the least is giving of thanks be made for all men. So, ibig sabihin, meron tayong laging pwede ipagpasalamat sa Diyos regarding sa lahat ng tao. Even yung mga tao na pine-persecute or against sa atin. Why? Kasi is ginagamit din sila ni God para sa kanyang greater plan, para sa kanyang purpose or para sa benefit din natin. So, yun yung verse 1. Sige, verse 2. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa
makadiyos at marangal. Ayan. Speaking of undermining, akala That's kasi the hashtag. yung sa kanina, That's the official hashtag for tonight. undermining. Ngayon, Minsan kasi pag minagamit kang word sa totoo lang, sa isang araw, parang ano siya, nagagasgas no? Tapos, yung nagte-trend ngayon. Word for the day. Tapos yung nagte-trend pa ngayon, yung kapag may kakaiba kang word, inuulit. Kunwari, undermining nga. Undermining. Kaya kami, Kaya kay Maha. kaya nga merong ano sila para may forecast na Forecast. hindi, may forecast sila na dating tayo araw, yung tao hindi na makapagsalita ng single use. Laging inuulit na daw yung salita. Okay. So, syempre, ano na naman yan, trend. Fad lang yan for a day. Yeah. So, kung ina-undermine yung tao, tingin nila sa mga Christian, ina-undermine nila yung mga leaders and authority. Pero sa totoo lang, nagbe-benefit yung mga leaders and authorities sa atin by being a good citizen. Pinagpe-pray naman natin pinagpe-pray nga natin yung just cause nila Pinagpe-pray nga natin yung solidarity ng kanilang pamumuno na maipalaganap nila yung tamang justice system at i-allow niya tayong mga Christian na mag-evangelize Nagpe-pray tayo hindi nga lang sa kanila. Kay God. Nagpe-pray natin. Inilalapit natin sila. Hindi tayo nagpe-pray sa kanila. Pinagpe-pray natin sila. At itong isang magandang tanong Okay. na pwede nating sagutin sa ating mga sarili. Ako ay Kristiyano, given. Mas madalas ko ba silang ipag-pray? Meaning ay yung mga nakaupo. O mas madalas akong mambatikos? Yun yung magandang itanong sa sarili. Minsan kasi guilty tayo dyan. Hindi kasi minsan, ako obserbasyon ko lang ito, sir, I do not know na kung same tayo ng stand o similar tayo ng observation. Pero pag meron akong nakita na friend ko, kunyari sa social media na sinasabi niyang Christian siya, tapos mas masipag siyang mambatikos sa public kesa mag-share ng gospel, gumawa ng bagay ng makadiyos, mag-share ng mga Christian message, mga Christian post, mas masigasig at silos siya kapag tungkol sa politika. Parang off ako. Kasi mas invested siya doon sa for where your treasure is, there your heart will be also. Hindi ako parang off, pero parang hindi akma, hindi tugma. Hindi nga tugma. Kasi 'di ba parang minsan gusto nilang para naman daw to sa mabuti. Yung gusto nila 'di ba para masiwalat. Meron pa nga silang meron pa silang quote ito kung anong stand mo dito tatanong ko sa. Minsan daw yung mga tao ngayon or yung generation natin ngayon na Christian is parang sinasabi na pinagpe-pray ni David si Goliath. Parang ganun. Yung, di ba si Goliath si David dapat patayin niya si Goliath. Nasa generation daw tayo ngayon na ganun. Pinagpe-pray natin. Gets mo? Ang hirap i-construct pero kayo nakikinig, Kung alam mo kasi yung kwento ni David and Goliath, hindi naman pinag-pray ni David si Goliath. Yun at saka Old Testament kasi yun. Hindi, yun nga. Parang ang sabi nila, parang nasa generation tayo ngayon na si David pinagpe-pray si Goliath imbis patayin. Kung ang sense na pinag-uusapan natin is we do not wage war against flesh and blood, siguro, pag ganun yung context niya, I would agree. And there's nothing wrong with that. Pero yung isang reading nun. Pero kung yung isang reading nun is yung sa Old Testament na pinagpe-pray mo si Satan. Okay. Hindi. Yung isang reading nun, parang dapat pinapatay natin ito o yung iba tayong makibaka. Ganito. Ngayon kasi pinagpe-pray lang Di ba? Parang ganun. Parang ngayon pinagpe-pray lang natin na maayos yung Pilipinas. Pero ngayon dapat nakibaka tayo. Prayer kasi is our avenue na ilagak kay God yung ating yung needs or our petition. Pero tandaan din natin na hindi passive ang prayer. Okay. May kinakailangan din na active living and lifestyle sa atin. Hindi lang salita kasi ang prayer. Di man nanunumpa tayo.
At di ako makikibahagi sa anumang katiwalaan sa Ang isisiwalat pamahalaan. sa angkop, tamang Ito ay pamamaraan. aking isisiwalat sa pamamagitan ng Ako- tama at angkop na pamamaraan. Ako isang lingkod, ano yun? Ako isang lingkod bayan. Yung ano yun yung panumpa ng lingkod bayan. Ako yung papasok na, sure. Kaya ang point. So, para clear, sir. Pwede ka namang magsalita. Pwede ka namang magsiwalat. Pwede mong gawin yun just. Sa angkop. Pero sana angkop. Kasi parang nag-ano ka lang, di ba? Parang nagraran ka lang. Saka yun nga, parang personal question yun is, dyan ba sister o brother? Mas masigasig ka ba dyan? O sa pag-advance ng kingdom ni God? Kasi, yun yung kingdom na hindi maglalast eh. Actually, mainam nga na ipag-pray mo yung people in authority in terms of wag nilang pakialaman yung mga Christian doon sa pag-evangelize. Doon panalo ka na eh. Hindi naman natin pinagpe-pray sa kay God na yung government bigyan tayo special favor eh. Hindi naman ganun eh. Pinagpe-pray lang natin na wag tayong sabihin nating i-disadvantage ng government just because Christian tayo. Kasi parang sa panahon ni Jesus, hindi naman kasi political yung kanyang agenda, di ba? So dapat tayo ganun din. Actually, hindi nga pinapansin ng Rome si Jesus eh kasi ang tingin ng Rome sa Christianity noon parang umbrella religion lang na Judaism. Kaso tagal-tagal nung syempre nag-connive yung ibang mga Pharisee at saka yung Romans. Kaya na-persecute yung Christian. So again, doon pa lumakas. Hindi para makakuha tayong special favor. Hindi. Para lang magawa natin ng walang hadlang. Ng malaya yung pag-advance ng kingdom ni God. Kasi sa totoo lang, yun yung Romans 10:9-10 eh. If you confess with your mouth and believe in your heart that Jesus is our Lord, 'di ba? Or God raising from the dead, we will be saved, 'di ba? Bakit sinabi lang at naniwala sa puso, save ka na? It is because ng time na yun, pag sinabi mo na si Jesus is Lord, parang sinasabi mo na hindi si Caesar yung emperor. Okay. So, para siyang atake talaga na hindi treason. Pero ang totoo, hindi pinagpe-pray mo rin siya. Sumusunod ka naman sa kanila. Hindi nga lang sila ang nire-recognize mo na higher authority. Submissive ka pa rin naman. Romans 13 sa kanila. Nagbabayad ka ng proper. Oo. Ang problem kasi natin, porket hindi ikaw kinonsider na authority, may higher authority, parang gusto mo ikaw yung higher authority. Pero, hindi pwedeng ganun. Tama ba, Sir John, yung pakiramdam o yung stand na oo, meron akong dinalang governor o mayor or councilor or president, pero after nung election at hindi nanalo yung aking manok, dapat tapos na yon. Parang siya na ang binoto ng tao. Sa kanya na ako mag-ano. Dahil democratic country tayo, we have to submit. Yun. Hindi yung hahanapan pa natin. Para bitter ba na tapos na eh. Nabigay na, nakas na the vote has been cast. So, tama na. The people spoken. Mag-unite na tayo. I-respeto natin. Kaya sa akin, kung ito man yung nanalo, hindi yung gusto ko nanalo, huwag tayo maging bitter. Because at the end of the day, bilang middle class, sa totoo lang, at the end of the day, sanay naman na ako na hindi naman ako yung nagbe-benefit sa majority ng programa ng gobyerno eh. So, kumbaga, wala naman, hindi, real talk lang, wala namang ganong changes eh. Okay, buti nga, ang nangyari, may konti-konti na yung sa PWD, ganyan-ganyan. Pero kunwari, sa tax, ang laki pa rin eh. So, kumbaga, matagal... Parang lugi, middle class. Parang matagal ka naman hindi umaasa sa government. But then again, dahil malaya tayo na nakakapag-share, ayan. Good thing. May mga favor din, though hindi mo naman pinagpe-pray o favor na manggagaling sa kanila, thank you pa din. Okay. So, 3-4. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Okay. In a human level, okay, desire naman ni God na lahat ng tao is ma-save. Okay? Ito ba ay contradiction sa election na doctrine? Hindi naman. Okay. Okay, hindi naman siya contradict. Kasi 'di ba sa election, parang may
pinipili lang ng Diyos. Parang ganun yun nasa isip natin. Bakit dito gusto lahat? Okay. Kasi ganito. Yeah. Hindi tinatanggal ng Diyos yung response or responsibility ng tao and accountability. Okay? So, ibig sabihin, meron tayong pananagutan sa ating kaligtasan. Parang kung mapunta kang impyerno, hindi kasalanan ng Diyos yun. Hindi kasalanan ng Diyos yun. Kasi pwede mong sabihin kapag umover ka sa ganyan, di ba? Pwede mong sabihin na, bakit? Di ba, Diyos ang pumipili? Hindi niya ako pinili Hindi kasalanan niya, kaya ako nandito ngayon. Hindi ganun. Actually, yun nga yung reason bakit lahat tayo dapat sharean kung sino lahat ng tao na pwede nating ma-sharean. Bakit kamo? Wala naman nakalagay sa ulo nila na sila yung elect eh. Hindi naman natin alam kung sino yung elect eh. Kaya maghahagis ng lambat eh. Diba? So even yung tao na napunta sa impyerno, hindi niya masasabi na walang pagkakataon na either may nag-share sa kanya o yung nature mismo is pinakita sa kanya ng evidence ng invisible attributes ni God. So, kumbaga, one way or another, kumilos si God. Pero yung response natin, ang naging factor, okay, to accept or to receive God. 5 to 7. Ito. Maganda to. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. 7. Dahil dito, ako'y pinili upang maging mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan para sa mga hentil. Totoo ang sinasabi ko at hindi ako nagsisinungaling. Ine-echo lang naman, I think, dito ni Paul, yung sinabi ni Jesus sa John 14:6 na I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. So, ibig sabihin, isa lang ang daan. It's very exclusive. Actually, itong verse na to is madalas sabihin ng mga INC na, tao, Jesus, tama. Tama naman. Ang taong si Kristo Jesus. At salamat kasi merong humanity si Jesus forever. Meron din kasi dito sinabi, sapagkat iisa ang Diyos. Talaga naman. Iisa ang Diyos. As sinabi ni Jesus, ako at ang Aba ay iisa. Iisa naman. Oo nga, di ba? Tapos yung nagtanong sa kanya, show us the Father. Why do you tell me na show us the Father? If you've seen me, you've seen the Father. Di ba consistent siya na iisa. Pero mamaya makikita natin why there is a need na God the Father, Son, and Holy Spirit. Bakit kailangan na may different persona? Yan yung mga maganda nating pag-uusapan. Okay. It is because kailangan ipakita dito na si Jesus mismo is in-exemplify niya yung pag-submit sa authority. Not because lesser yung kanyang rank or ay yung kanyang pagka-Diyos. Okay? That doesn't mean like that. Parang mas Diyos ang Ama kaysa sa akin. Parang ganito. Porkit ba sumusunod ako with the people in authority is mas tama sila or mas powerful sila kaysa sa akin. Pag nagkamali din sila or lumabag din sila sa batas, naka-level lang kami. Na pareho kami na sumusunod sa batas. Meron yata akong napanood na clip na parang sa barko yata ito. Tapos lahat sila dun is yung mga captain, mga gano'n. Tapos may Pinay. Yung Pinay, may Pinay na parang janitress. Parang janitress lang siya. Na-shipwreck sila, ganun ba ang nangyari? Tapos napunta sila sa island. Tapos lahat ng mga survival skills, yung Pinay na yon, yun yung magaling. Parang doon, janitress ako, but dito, I'm the captain. There, I'm janitress. But here, I'm captain. Who cooked the food? Who catch the... kasi sanay kasi siya utos na utos lang yung babae doon eh. Here, I am the captain. Who's the captain? You. Binigay yung food. Who's the captain? You. Tandaan natin. Okay. Pwede tayong maging mas mataas in rank, pero hindi tayo mas mataas in rights. Okay? So, kumbaga, may binigay na karapatan ang Diyos sa atin. May magbinigay siyang privileges sa atin. Maintindihan natin kung bakit ganun yung naging... Kasi, biluin mo kung si Jesus, Diyos anak, hindi nagpakababa sa
sa tulad nating mga alipin na tao, wala tayong example wala din tayo na example. mag-submit. Yun yung lagi na kasing ginagamit ba't siya sumunod? So pag ba'y asawang babae sumunod sa asawang lalaki, ibig sabihin, mas mature na Christian yung lalaki kaysa doon sa babae. Ayun. Mas powerful na vessel yung lalaki kaysa babae. Hindi ganun yun. And time again, hindi sinasabi na inferior ang babae sa lalaki. Kaya ba merong explanation doon eh. Ngayon sinasabi dito na si Jesus, siya ay good and honest na persona ng Diyos na we can rely on and we can trust. Kaya nga hindi tayo nagpe-pray sa sa ibang mga santo eh. Kasi siya na nga yung mediator eh. Wala na mediator na wala na ibang mediator kasi na iba. Maaarta na tayo niya. Kasi po si Mary, kung red tape. tandaan mo si Mary, once lang sa Bible, yung kinausap siya, tapos hindi pa niya time, di ba? Ginawa niya. Bilang honor and respect. Pero, merong pero na na-overlook natin nung hinahanap siya. Di ba? Nag-share siya sa mga tao. Tapos ano sabi? Uy, yung nanay mo tsaka yung mga kapatid mo, hinahanap ka, nandiyan sila labas. Who are my brother? Who's my mother? Di ba? Sabi niya yun eh. These are my brothers and sister. Okay. Meron tayong podcast nun. Jesus Real Mother. Di ba? Sabi niya, itong clickbait. itong mga tao na to, ito yung mga tunay kong yung mga gumagawa ng will ni God. Ngayon, tsaka nila sabihin na mediator si Mary. Bakit nung pagkakataon na yon is ganun yung naging response niya. Hindi niya sinabi na, wait lang kanyo, maghintay lang kamo sila at you see? Kailangan consistent kasi. Tsaka kailangan hindi lang isang beses. Maraming pagkakataon at clear na binabanggit. Actually, madaming mga Catholic na mga defenders sa social media ang sinasabi. Hindi kasi sila naniniwala sa sola scriptura. When we say sola scriptura, scripture alone. Diba? At magkakasama yun faith alone, grace alone, sola fide, diba? Mga ganun. So, hindi sila naniniwala doon. Sino ba kasi nagsabi ng sola scriptura na yan? Parang ganun. Na dapat yung mas nauna daw yung church kesa sa Bible. Kaya yung tradition muna bago yung Bible. Parang ganun yung kanilang way paano nila i-defend yung kanilang practice. Kasi meron ng naunang church practice saka pa lang nabuo yung Bible. Kaya dapat mas mataas yung New Testament na buo yung church. So, ibig sabihin, invalidated yung word sa Old Testament. Marami sa Old Testament is allusion ng mga words sa New Testament. So, how would they defend that? So, hindi. I would agree na si Mary ay Christokos. Ibig sabihin, siya yung nagdalang tao kay Christ. At privilege yun. And that's a privilege and blessed is she among women. Talaga naman. Okay? So, kumbaga, hindi ko ina-undermine yung person ni Mary. Kumbaga tayong mga Christian o hindi Catholic, hindi naman natin, ayan si Mary, sinasampal-sampal natin. Hindi naman ganun di ba? Meron ako klase ayan si pinipitik-pitik yung ilong nung ni Mary, yung parang estatue, parang busit ka kula. Ginagalang din natin siya. Nire-respeto natin siya kasi yung ugali naman niya, yung humility niya is worth emulating. Kumbaga, nirerespeto natin. Pero yung iangat mo siya sa pedestal na co-redemptrix. Yun. Di ba? Co-redemptrix, ibig sabihin, kasama sa redemption. No. Kabagay ng Maria. Walang ganon. And even Mary herself did not exalt herself to be a co-redemptrix. Hindi kaya nga ni-raise siya above. Wala namang ganun Yung dahil humble siya, ni-raise siya yung name above all names. Parang si God na rin siya. Wala namang ganun na verse It's an overstretching. It's an overstretching. Okay? Si Paul nga diba? Apaka Hindi pero para kung irarank mo di ba? Parang Jesus. Paul no? Tapos si Peter. Parang ikaw, paano ka ba mag-rank? Kung irarank mo sila, preference mo. Jesus. Wala na akong pakialam kahit sino susunod. Hindi, totoo naman kasi, not even si Paul, not even yung mga apostles care kung sino. Iba-iba lang sila ng ng kulay. Parang ganon. Ni si James and John nga, hindi sinabi na,
katabi mo kami, Jesus, ha? Ang nagsabi nun, nanay nila. Ano sabi ni Jesus? Hindi ako magde-decide kung sino mauupo sa left Saka and hindi niyo right. alam yung hinihingi nyo. Oo. Di ba yung sabi Are niya? you willing to drink the same cup na? Sabi nila, yes. Alam ko naman na i-drink nyo. Pero hindi ako magde-decide. So, kumbaga, alam ko yung tanong, next si Mary, ako, redemptrix. Huwag mo siya ipantay. Even si Mary, hindi niya gagawin yun sa sarili niya. Pero madami kasing pagan religion is may ganong practice. Ayun. Yung may talaga, patron. Okay. Parang yung patron saint, di ba? To be fair, kaya naman nila tinapatan ng mga saint para yung mga tao ma-shift yung kanilang mindset from praying to gods and goddesses to praying sa mga mediator na ang ina-acknowledge ay iisang Diyos. The intention is good, but the process and the way, it's still wrong. Okay? Kaya nga kunwari sasabi, isa lang Diyos naman na sinasamba natin, I'm very sorry to say, no. Okay? No. Kahit masakit man. Hindi sincere naman kami May mga ganito pang line. Kahit di ako nagsisimba, nagpe-pray naman ako. Kahit di ako nagsisimba. May mga iba nga dyan, nagsisimba. Iba nga dyan, gaganon Ano yun tawag dito, tawag dun maling argument yun Kasi hindi naman equal yung dalawang bagay na yun So kapag may nagsisimba tapos hypocrite yung buhay niya, ibig sabihin ba nun yung batas na dapat ka magsimba hindi na tama or sabihin nating undermine na hindi ganun. Undermine. Hindi nagbabago yung teaching ni God whether yung Christian is a hypocrite or not. Hindi nagbabago yung turo ni God. Actually, yung ganong mindset pagpapakita na hindi mo talaga nauunawaan yung word ni God. Sample sasabi mo, babasa ka naman, tumutulong ka naman sa mahirap. Napansin mo, bakit kailangan mag-explain na sobrang haba? Pero kung sinusunod mo yun, wala ka naman kailangan sabihin sige, ginagawa mo to. Paano naman to na do not forsake the assembly of one another? Paano naman to yung daily is nakikipag-fellowship? Paano naman yung command na yun? Namimili ka lang. Kumbaga, you're just obeying God out of your convenience. You're not obeying God because God siya. Yun yung masakit na katotohanan. Sir, sincere naman sila. Tsaka talagang yung faith niya, ganyan-ganyan. Irespeto nila yung pananampalataya na, ito, makinig. Yung mga Pharisee tsaka tax collector, pareho silang sincere na lumapit kay God. Pero hindi sila pareho nang na-receive kay God nung umuwi sila. Sinong mas naka-receive ng justification? Di ba yung tax collector na repentant? Yung binibit niya yung kanyang chest. Yung rich young ruler na lumapit kay Jesus. Natuwa si Jesus sa kanya. Pero ano nangyari sa kanya? Dahil self-righteous siya and marami siyang pagmamayari. Sincere siya. Sincere Umalis siya, by the way. Malumbay. Umalis siya ng malumbay. Kaya kung ang sukatan natin, sincerity, sorry sa term, maraming Catholic, they are very sincere, very devoted, and very righteous ang kanilang pamumuhay. Pero there is a way that seems right to a man but leads to destruction. You can be very sincere. You must be most sincere. Yung lately, yung naganap na yung Lazareno. Lagi naman yan. Diba? Sincere naman. Sa tingin ko sincere sila. Hindi ko kina-question yung sincerity nila. Actually, mga maraming killer sincere sa ginagawa nila. Yes, actually. Si Paul, si Saul dati, nung hindi pa siya Paul. Sincere siya. Sincere, yes. Sincere siyang ipapatay. They honestly believe na yung ginagawa niyang pagpapatay is actually si Hitler is an offering kay God. Yun yung actually si Paul ay prophecy sa Matthew na may mga tao na magbubulid sa inyo sa ipapapatay nila kayo thinking na yung ginagawa nila is an honor kay God. Isa doon si Paul. So, examine, prophesied na yung mga katulad ni Paul before. Yun. Alam na ni Jesus. Kaya nga si Jesus mismo kausap sa kanya. Diba? Saul, why are you persecuting me? Ayun. Parang kaya hindi pala talaga tama yung phrase na basta gawin mo ang sa tingin mong tama. Di ba madalas siya nadidaling? Uulitin ko lang din yung there is a way that seems right to a man. Irespeto yun lang po yung pananampalataya namin. Dami natin. Kailan naging mali yung pagtatama? Sabihin, kailan naging pang disrespect yung itinatama yung kaisipan mo. Hindi ko maintindihan
na bakit humantong tayo sa pagkakataon na pag tinatama mo yung mindset ng isang tao, disrespect na ang tawag Ano doon. kasi, parang how dare you? Parang ganun na. For example, tinuturoan ko yung estudyante ko ng 1 + 1 = 2, tapos sasagot niya 3 dahil yun yung turo ng magulang. Is that a form of disrespect? Actually, may ano yan eh. May napanood din ako clip na ganyan. May comedy clip na ganun. Ay, may 2 + 2 tapos iba yung number. Hanggang sa na national TV na siya. Tapos pinaalis. Kang ganon. Ito yung ito yung magiging separation pay mo. Parang 4,000 plus 4,000. Kang ganon. So, 8,000. Wrong. It's 400,400. Basta parang ganon. Yung pinagdikit lang niya yung dalawang number. Ngayon, may mga TV, mga camera, hindi siya makasagot. Kasi, that is the very argument na pinag-aawayan nila. So, pagdating sa pananampalataya, hindi pwede na lahat tayo is tama. Hindi question, ulitin ko, hindi to question ng sincerity. Ang question nito is, tunay ba na nauunawaan? Okay. Ngayon may mag-a-argue sa akin na, hindi, kunwari, may picture ka, gusto mong alalahanin yung tatay mo. Ako, kaya ko sabihin na wala ako halos picture ng tatay ko at nasa loob lang siya ng cabinet. Kaya ko sabihin yun. So, huwag mong lalahatin na lahat ng tao gusto mag-picture. Napaka-false kasi nun, analogy ng ganun. So, kunwari gagamitin sa argument na yan, kunwari may picture ka tatay mo, inaalala mo, picture ka na nanay ko, wala sa wallet ko eh. Pero mahal ko sila. Okay? Pero hindi ko sila itinataas sa same pedestal na ganon. May si Ellie Soriano may sabi din, parang larawan ka sa wallet, ganito, ganyan. Pero yung larawan ba ng nanay mo, pinagtutulos mo ng kandila. That's exactly the point. Binibigyan mo parang bulaklak. Pinagdadasalan mo ba? Siguro hindi nila nabasa itong verse na to. Na si God mapanibog is Diyos. jealous God. Whose name is jealous. Pag ikaw, alam mo yon, mag-iingat ka talaga na ibigay mo yung devotion mo na maghahawig o magpaparalel sa devotion mo sa Diyos o sa ibang tao. Mag-iingat ka talaga na wag mong gawin yon. Ngayon, kung talaga nag-iingat ka, at sinabi ni God na huwag kang gagawa ng mga ganitong inanyuan sa ganito. Totoo yun. Kanyari, meron kang karelasyon tapos seloso o selosa. Hindi ka gagawa ng katiting na pwede pag-isipan. Yes. Though, hindi rin naman tama yung jealousy. It's also a sin. Kasi selfish yung jealousy ng tao eh. Unless na it is rooted in spiritual. Hindi ka rin gagawa kasi dapat ng mag-iingat ka talaga. Yun yung point nun eh. Kasi itinataas mo talaga si God above all else. Yun yung gusto nating siguraduhin. At saka yung tinatapakang bato ng mga merong santong ganyan, shaky yan. Okay? Ngayon, at the end of the day, kung sa tingin nyo, okay naman pala, tama rin naman pala. Di tama. Kunwari lang. Siyempre, mali pa rin. Kunwari lang, di tama. Pero what if at the end of the day, mali pala? Kasi tumapak ka sa bato na hindi 100% sure. Risky siya. Hindi ka tatapak sa bato na umuuga. Na 50-50. Oo. Yun yung... Ba't siguraduhin na, no? Yun nga yung point. Total, nag-spend naman na kayo ng time. Total, nag-spend kayo ng devotion, effort. Surein mo na. Kaya nga sa mga Nazareno, yung sa poong Nazareno na nagdideboto sila, total naman andun na. Why not yung same effort aralin yung Biblia? Why not yung same effort talagang baguhin yung buhay? Why not yung same effort? Oo, kasi ang hirap dun eh. Ayun eh, nandun ka na eh. Di ba? Sincere. Walang question sa sincerity. Sincere sila. Pero sabi You can be sincerely wrong, di ba? Yeah, yung, ang tawag dito, yung, the heart is the most deceitful above all things, is beyond cure. Who can understand it? So, si Thanos, di ba? Sincere si Thanos. Actually. Oo, sino ba mga villain na favorite mong sincere? Lahat naman no? Halos. Sincere sila. Dark side. Pero yung sincerity natin, hindi yun yung standard. Ang standard pa rin is yung word ni God. Okay. So, kunwari, many people think that God would be unfair or narrow-minded kapag isa lang yung way ng salvation.
Di ba? Ang unfair naman yan. Bakit ganito? Yung LGBT, bakit ganito? Mapagmahal naman. Dapat inclusive. Di ba? Unfair. Ngayon ito sabi, pag sinasabi mo na daw na si God is unfair, parang ganito daw yon. Tinitignan mo si Jesus na matay sa krus ng Kalbaryo, spotless, walang blemish, walang wrinkle, walang pagkakasala. Tapos ito sasabihin mo, God, salamat pero kulang. Kulang yung ginawa mo. Parang yun daw yung sinasabi mo Sampal, kapag unfair si God. Parang yun yung tinatrample mo yung blood ni Christ. And maaari yung iba hindi aware sa isang attribute ni God na sovereign. Yun. Gagawin ng Diyos kung ano gusto niya. Malevolent pala si God Hindi malevolent si God. Kasi nga siya yung root ng ng justice, ng fairness. Siya yung moral giver. Mas righteous ba tayo kay God? Siyempre hindi. Okay. So, bakit man Christ? Ang kagandahan nito is inad yung humanity sa kanyang pagiging deity at inad ito forever, not only for 33 years. Kaya nga, di ba sa The Shack? Oo. Mas nakaka-relate yung character doon kay Jesus. Oo. Kasi siya nga yung nagkatawang tao. Binigay din niya yung sarili niya sa atin. Ngayon, akala Patay ba talaga anak niya? Namatay ba talaga anak niya doon? Namatay talaga yung anak niya. Tapos na-hospital siya, parang gano'n yung labas doon. Ngayon, sabi dito, pwede mo daw ibigay yung time mo nang hindi binibigay sa sarili mo. Pwede mo ibigay yung pera mo nang hindi binibigay sa sarili mo. Pwede mo rin ibigay yung opinion mo. Pwede mo rin ibigay actually yung buhay mo. Ang ganda nun. Pero, hindi mo talaga binigay yung sarili mo. Wow. Okay. Ang poetic, Hindi, binasa ko lang. Pero ang poetic nun, ano? Pero si God daw, binigay niya yung sarili niya. So, nire-require din niya sa atin. Sarili din natin. Being mo, no? Oo. So, nung binigay ni Jesus yung sarili niya as a ransom of all, ibig sabihin, binigyan ng chance and opportunity ang lahat to accept or reject yung good news. And yung last part dito, si Paul bilang teacher ng Gentile, hindi naman siya Gentile lang Nag-share muna siya sa mga Jew. Si Paul. Oo, di ba? Tapos ni-reject siya. Yun talagang may nag-vow-vow pa na hanggat di namin napapatay si Paul, di kami kakain. Kumusta na kaya yung mga yun? Kasi di na napatay Okay, kaya. Ewan ko ba. Minsan simusumpa pa tayo sa mga kung ano-ano Kaya pa ba? Mga wrist. Kaya pa ba? Sige, go. Kasi 8 pa lang tayo. Ay, hanggang saan ba to? Hanggang 15. Kaya yan. Sige. Maaga pa. Teka, lalapit lang ako. Diyan lang kayo, What's up? Kaya pa. 42 minutes pa lang 8. 8. Ay, mayayari natin. Sa lahat ng dako, nais kong ang mga lalaki ay manalangin ng may malinis na puso, walang sama ng loob at galit sa kapwa. Yung term niya na dito, yung mga tao na sa church. Mga tao na sa church. Church people na to. Lalo na sa men. Men. Okay? Kasi Pray. men yung dapat nagli-lead Yun. Ayun. Given. Okay. So, ibig sabihin, bilang leaders, okay? Binigay yung baka maraming ma-offend dahil, porket lalaki, leader na sa household. Ang explanation lang naman dyan is magkaiba kung paano tayo sinusukat ng Diyos sa mga certain na bagay. Kunwari, tayo yung pag-submit natin kay God. Okay? Yun yung tinitignan niya, yung pag-lead natin, yun yung submission natin kay God. Kung paano natin i-lead ng tama in godliness yung pamilya natin or yung asawa. Pero sa babae, ang tinitignan doon is yung pag-submit niya sa kanyang husband. The rest, it's the same. Hindi naman inutos sa babae na mag-submit ka sa lahat ng lalaki. Hindi rin naman sinabi na sa lahat ng lalaki sa loob ng church, mag-submit ka. Hindi naman ganun yung command. So, kumbaga, wag tayong magalit na... Yun yung dynamics, no? The proper dynamics. And sa complementary relationship. Na dinisign ng Diyos sa isang family. Oo. Pero kung titingnan mo din by observation, once na itong dinisign ni God na structure ay nabaligtad o nagkaroon ng hindi nila natupad, may chaos talaga. Di ba? Meron talagang problem. Kahit na may mga estudyante ko na sabihin natin hindi masyadong spiritual or religious, agree sila Kunwari, yung nanay nyo ba ay, ang term kasi sa ibang Tagalog, bongangera Opo. Pansinin nyo,
may voice ba yung tatay nyo? Wala, sir. Di ba? Lalo na yung mga tatay na tahimik lang. Nagkakasala sila kay God kasi kunwari, hindi nila ina-exercise ng tama yung kanilang authority. So katulad dito, bakit iangat daw yung mga banal na kamay? Kasi yung kamay natin is ginagamit para sambahin yung Diyos, hindi para ipag-serve yung kamunduhan. Ano sabi dito? Manalangin tayo ng walang galit at walang alinlangan. So, pwede ka manalangin ng may galit. Meron kasing tao nagpe-pray naggalit eh. Tapos ang kinukot, Nagsusumbong. tapos ang kinukot nila yung Psalms na yung mga anak nila ay i-dash sa bato. Yung parang sinusumpa yung gano'n. God is for me, you can be against me. Di ba? Tandaan nila na yung Psalms, Old Testament, that is, yun yung book ng law. Medyo tricky or mahirap kasi intindihin niya kapag May hindi mo... lesson nun. Di ba? May lesson. Oo. Pag nila naunawaan, ano yung context nun. Okay? Pero doon tayo sa New Testament. Okay. Hindi na gano'n yung prayer natin ngayon. Kasi nag-ooperate na tayo sa Hindi yung grace patayin and mo sila, truth. no? Oo. Okay? O de, Si Jesus nga, patawarin mo sila. kung di ako nagkakamali si Ezekiah, Lord, naging tapat ako sa'yo, sinunod kita, kaya pahabain mo yung buhay ko. Valid yon sa Old Testament. Pero sa New Testament, hindi na yung kung ano yung deserve natin ang hinihingi natin. Kasi ang deserve natin, yung wrath talaga ni God. So, nag-operate tayo sa grace and mercy ngayon. O, mili ka, ano gusto mo, yung before o yung after? So, ano pa, may mga tao din nagpe-pray without faith kasi nag-aalinlangan sila. Huwag daw ganun. Walang galit, walang pag-aalinlangan. Okay, 9 to 10. Ang mga babae naman ay dapat maging manhin. Maayos at kagalang-galang sa pananamit at ayos ng buhok. Hindi sila dapat maging magarbo sa mga pananamit at maluho sa mga mamahaling alahas o na ginto o perlas. Gis. Sa halip, ang maging palamuti nila ay ang mabubuting gawa gaya ng nararapat sa mga babaeng itinuturing na makadiyos. 11. 10 lang. Okay. Kung sa lalaki, ang kinocommand ni God is mag-lead prayer sa church, i-lift yung holy hands, maging talaga, example. Sa women naman, ang nire-require ni God is wag materialosa. Okay, wag magarbo. Ayan, okay? Kung meron man tayong... Bawal bang mag-ayos? Bawal sa Hindi. church? Bawal bang maging maganda? Hindi naman. Okay? Kumbaga, meron somehow... may somehow effect yung culture dito eh. Okay. Pero again, syempre, kung ano yung modest pa rin, Kasi may mga babaeng actually nasabi ko to kahapon sa mga bata. Nandito yung mga bata kahapon. Sunday ba kahapon? Sunday. Ayun. Para kasing nagtatanong sila nagtatanong kami, ano sa inyo yung maganda? Ganito, ganyan. Tapos ang sagot ko ay yung mainin. Okay. Yung feminine, sabi ko. Kasi sa tingin ko, lahat karamihan ng mga lalaki na-attract sila hindi sa masculinity yung ng babae. Hindi talaga. Kundi sa femininity ng babae. Oo. Even sa prayer nga, hindi mo na pinagpe-pray na, God, gawin mo akong soft-hearted. Ano yung gusto mong maging babae? Kaya tuturo sa estudyante, huwag mo ipag-pray na yung asawa mo maging parang babae. At ikaw naman na lalaki, huwag mo pag-pray sa asawa mo babae na para maging lalaki. Hindi pwedeng ganun. Magkaiba talaga ang structure and mindset ng lalaki at saka babae sa mga At walang mas mataas bagay-bagay. at mas mababa. At walang mas mababa doon. Yung Ngayon, kung meron man na damit yung babae, yung good works, yung paggawa ng mabuti, industry, kumbaga. So, wag daw yung material na bagay ang mag-cover. bakit ba, sir? Materialistic ba yung mga sa panahon na to? Yes, there's a possibility kasi na sila, ang i-flex nila yung mga Flex, material na bagay. Okay? Next, 11 to 12. Actually, maaga pa naman. Pwede tayong mag-dig deep doon. Kasi, meron akong gustong Sige, balik tayo. kasi, paano ba? Nasa panahon kasi tayo ngayon ng sabi nga ng mga kaklase ko before, bakit kaya sa panahon ngayon, ang daming magaganda. Sa panahon natin, nagpolvo ka lang, pokpok ka lang. Diba? Okay. Diba? Mag-ano ka lang, mag-lipstick ka lang, malandina, di ba? Ah. Parang nung high school kami, ewan ko sa panahon nyo,
Pero ngayon, di ba, palaayos, eyelashes, high school. Anong niya? Anong effect niya? Bilang teacher kasi, na encourage yung mga estudyante na makinig sa isang teacher na maayos yung physical appearance. Hindi lang kung gwapo o maganda, yung maayos manamit, hindi yung parang mabantot. Oh. Hindi, may nakakita akong clip ulit na yung teacher niyo ngayon, di ba? Tapos ang ganda ng mga teacher, nagti-TikTok, maayos. Tapos teacher namin noon, yung saging. Yung mga matatanda talaga na the OGs. Dahil hindi ako ma-TikTok na tao at wala akong account sa TikTok, hindi ako na-attract sa mga babaeng mahilig mag-TikTok. Okay? Yung parang thirst trap, ganun na. Lalo na yon. Mas ina-appreciate ko yung mga babae na meron silang hobby na hindi TikTok. Hindi ko naman sinasabi na mali entirely mag-TikTok. Pero yung mas sophisticated ba? Like, marunong sa ganitong bagay, may mga ganitong hobby. Parang mas okay yung... Kunyari, parang, ano sa tingin mo? Elaborate mo, sir. Parang, magaling mekaniko, gano'n. Hindi ko na magaling sa culinary, magaling mag-bake, mga ganon, magaling ang tawag dito, magaling sa arts. Yung hobby talaga, skill talaga. Hindi ko naman sinasabi na hindi skill yung magsayaw. Pero yung gaganong-ganon ka lang ng konti, sa gigit 3 ka pa. Okay naman yun. Wala namang masama doon kung yun ang kinatutuwa mo, sumasaya ka. Wala naman ako doon. Pero sasabi ko na yung preference ko na mas saludo ko doon sa mga babae na yung mas beneficial yung skill sa iba, mas nakakapag-minister yung skill sa iba, kaysa nga yung sumasaya tapos bagay 3, di ba alam ko saan titingin. Ayun, yung mga gano'n. Para sabay-sabay kayo. Sorry. Stay inside. Yan, parang mga gano'n. Siguro yun lang. Hindi kasi ako maano sa picture, hindi ako maano sa video. Though naunawaan ko naman na yung iba sabi, dapat pala nagpicture na marami para maraming memories. Ano kasi? Hindi, ang main point lang po na to, di ba, sa mga babae kasi sinabi na minsan kasi parang ini-interpret na to na bawal bang magpaganda? Bawal bang magayos? Bawal bang mag-alahas? Hindi naman. Yung good kumbaga, hindi dapat yun yung pagkakakilanlan mo. Hindi dapat yun yung focus. Parang kapag nakakita ka ng tao, ay, siya ba si Nene? Yung madaming alahas. Yung magaling magdamit. Kasi hindi dapat ganun tayo pagkakakalala dapat sa'yo. Kasi pag wala na yun, sino ka na? Ayun. It's about who you are. It's not what you have. Okay. That's what you wear. It's who you are, actually. Yan. Okay na tayo. Dami ng mga pelikula tungkol dyan. Diba? Okay ka na doon. Okay, go. Sige, 11 to 12. Malapit na tayo. Ang mga babae ay dapat matuto ng tahimik. At nagpapasakop. Okay. Hindi ko pinapayagan ang mga babae na magturo o mamuno sa mga lalaki, kundi dapat silang manahimik. Ayan. Very, very controversial to. Sa panahon natin. Pero sa akin, ang dating na nito, parang hindi na... Women empowerment pa rin to. Hindi, parang very common na sa atin naman to Pero yung dating kasi nito ngayon sa akin, compared noong unang umalis tayo sa church, parang magkaiba na Parang ito, parang established na kasi sa atin nakapako na parang napaka-far na natin dun sa issue na yun. Issue before Parang napaka-established na siya na hindi na dapat masyadong issue to Ngayon So, sabi dito, yung women to learn in silence with all submission. Hindi naman to sinasabi na na totally bawal ka magsalita. Okay? Alipin ka, yung ganun. At hindi naman sinasabi na mag-submit ka sa lahat ng lalaki sa church. Okay? Yung lalaki kasi is meron siyang authority sa 2 bagay, sa home at saka sa church. So, kung dara yung teaching and pastoral na area at saka pagiging tatay, lalaki talaga yung dapat nagli-lead doon. Tandaan natin Kaya nga haligi. Haligi Tandaan natin yung Adam and Eve, magkaiba kasalanan nila Oo. Si Eve kasi na-deceive. Oo. Si Adam di man siya na-deceive
Ang kasalanan niya, hindi niya in-exercise yung authority na binigay sa kanya ni God. Saka, kung isipin mo, kung elaborate natin siya, kay Adam sinabi command eh. Oo. At duty niya na i-re-echo kay Eva. At duty niya na bawalin din si hindi, inalaw niya. Nakisama pa. So when man is silent, yun yung example na, kasi naiinis ako kapag Christian pa yung sasabi na a happy wife, a happy life. Hindi ba pwede na pag happy si God sa marriage niyo dahil nagsasubmit Sabi nga, kayo? hindi nga daw tama yun. Dapat happy spouse. Happy house. Na off lang ako pag ang nagsasabi pa nun is mga elders and leaders ng church. Okay? Sino ba ang chief? Hindi, para kasing ginagawa pang joke yung under. Oo. There is a man na mahal lang talaga at pinahalagahan lang talaga nila yung asawa nila. Pero pagdating sa mga critical decision making, lalaki naman kasi talaga. Itong nakita ko na, pansin ko kung paano din mag-isip yung tao no? Na parang hindi gender sensitive yun no? Balita, TV Patrol, GMA News pala, sorry. GMA News. Alam mo naman mga balita ngayon, nasa yun nasa Facebook na yung mga header. Lalaki, hinabol ng asawa ng itak. Tatawa sila. Puro, di ba nakikita mo yung mga post kung ano madami? Kung ano yung reaction? Puro haha. Tapos yung mga comment, yung parang tinatag nila yung asawa nila. Sana di tayo umabot sa ganito. Tapos naisip ko, baligtarin mo. Baligtarin mo, iba. Baligtarin mo. Yung lalaki ang umabol ng itak dun sa... Merong isang documentary na nangyari dyan Nagpanggap siya ng lalaki. Yeah. Nabakita mo rin ba yun? Pakamatay siya. Yung na-depress talaga siya. Para ayaw na niya ituloy. Pakamatay. Hindi, sa dulo, nag-suicide siya. Na-apektuhan siya mentally talaga. Nakita niya kung gaano ka-toxic yung pagiging babae compare sa pagiging lalaki. Yung murahan ng mga lalaki, yun yung, hindi ko sasabing tama yun, pero yun lang yung way nila na sometimes they don't really mean it. Mga ganyan. Yung mga kautuan ng lalaki, they don't really mean it. Doon yung nakita na supportive yung mga lalaki sa mga friends nila. There's parang meron sa men circle, sa circle ng men, sabi nila, sanay tayong tumanggap ng criticism sa mga kaibigan natin. Kasi, oy si ilong, oy si mata, oy si tenga. So, habang tumatanda tayo, we accept our flaws. Pero sa babae kasi, hindi parang very fragile yung paano nila i-handle. Parang, you're so beautiful. Diba? You're so good. Tinry niya lahat, even sa dating. Para bang, ganito pala makipag-date, ganito pala yung rejection na inaharap ng isang lalaki. Tapos yung power din ng babae. So ngayon na there's a difference talaga. Kumbaga parehas na may struggle. Okay? Na wag sabihin na babae lang. Okay? Meron ding struggle sa pagiging lalaki. Mataas ang expectation sa lalaki. Even si God, sa lalaki na-entrust yung authority. Maraming pressure and bigat. Bilang mo, sabi sa babae, mag-submit. Sabi sa lalaki, alay mo yung buhay mo. Gaya pag-alay na. Hindi. Baka kasi, ito po, paglilinaw, hindi ito macho thinking. Ang Bible, hindi naman siya macho thinking. Oo. Ano siya, si Jesus kaya inangat niya yung mga babae. Tumatanggap siya ng tulong galing sa kababaihan Kumbaga, kung women empowerment, wala tayong problema. May narinig pa nga ako nag-preach yun, sinabi ni Lydia kay Jesus na magstay ka muna dito. Di ba authority yun? Ang babaw naman ng explanation of authority. Yun na ba yung argument authority mo? Para... Hindi yung, upo muna po kayo. Sumunod, umupo. Yun na ba yung authority binabanggit sa Bible? So, ibig sabihin, pwede na magpa-under, di ba? Ang sorry. Pag kasi alam mo na yung mga analogy, fallacy, pag naintindihan mo na yan, hindi tatayo yung argument. Hindi tatagos. Hindi tatagos yung argument na wala siyang... Sorry. Kaya minsan, yung ibang atheist tsaka agnostic hindi tayo makasagot na maayos kasi yung mga logic and argument na ginagamit natin kunwari sa loob ng church, kunwari yung ito, tapos yung ibang argument, sorry sa term sabaw yung ano lang natin sa fallacy at saka yung sa mga analogy, parang baby. Parang God hates the sin. Yeah, kaya pag kausap natin yung mga atheist at agnostic,
walang bearing dahil hindi parang mas convinced pa sila sa stand nila kaysa sa stand natin. Yeah, kasi Parang hindi tayo marunong, kumbaga hindi tayo eloquent talaga na sound, na hindi siya yung emotional, o hindi yung, kaya nahuhuli tayong hindi nakapag-aral eh. Yun yung problema. Di ba sabi, ready daw tayo, di ba, na to answer. Yung pinanggagalingan ng faith natin. And convinced tayo na unawaan natin bagay na. Malinaw. I'm not saying na maging scholar ka, pero it would help na nauunawaan mo ano yung stand mo. Ngayon sabi dito, pwedeng magsalita yung babae. Okay? Kaya lang, ang sinasabi dito kaya manahimik, before kasi magkahiwalay ng pwesto yung lalaki sa babae. Yung lalaki pwede mag-interrupt sa teaching, yung babae yun hindi. yung culture na no? Oo. Pero kung sasabihin mo na, hindi cultural lang yung yung pagsasamit ng babae, hindi na. Kasi yung kasunod na verse dito, okay. Ito na. Sige, bago mo landagin pala yan, ang problem naman kasi hindi authority ng lalaki tsaka babae. Submission no? Submission ng babae, hindi naman yun eh. Noon pa man, may problema na tayo sa authority. Noon pa man. Hindi lang about lalaki at babae. Saysay natin Okay, go. Yung mga tao, hindi sila pare-pareho na respect sa authority. Traffic lights, hindi pare-pareho na respect dyan. Tama? Yung mga estudyante, hindi pare-pareho na respect sa mga teacher. Okay. Yung babae, hindi pare-pareho ng respect sa lalaki, sa authority ng lalaki. Mga children, hindi rin pareho na respeto sa magulang. Yung employee, hindi rin sila pareho na respeto sa employer nila. Yung mga tao, hindi pareho yung respeto nila sa mga polis. Kaya masakit, even Christian, hindi rin pareho yung respeto nila sa church authority. So it's not actually the issue of male and female. Ang issue natin, magkakaiba tayo ng respect or pagtanggap ng authority over us. Yun yung malungkot. Yun yung observation ko din lately. Minsan nasa charm lang eh. Oo. Kung trip mong sumunod eh. Oo. Maganda kayo sinasabi dito, papunta na daw tayo sa anarchy. Okay. Kapwa Christian natin, pag nakita maluwang yung daan, red yung light, hindi humihinto eh. Ano yung anarchy? Pakipaliwanag. Anarchy means lawlessness. Wala na. Yung sinabi ni Joker kay Two-Face, di ba? Introduce a little anarchy. Di ba? Kaya siya naging Two-Face na nag-flip ng coin. Doon lang nakabase yung kung mabubuhay o mamamatay. Di ba? 50-50. So yung kumbaga, hindi binigay sa babae yung authority sa teaching and preaching sa church. At saka sa bahay naman, yung paglilid. Okay. Pero sa ibang bagay, alam ang problema na yung babae mag-lead. Feeding program, babae mag-lead. Business, babae mag-lead. Hindi naman binabawal. Politics. Kaya nga Miriam nga, gusto ko manalo. Di ba? Kunwari nga sa pagluluto, papaturo tayo. Teacher naman natin, babae. Oo. Ano magagawa? Walang issue doon sa gender. Issue doon eh. At hindi rin sinasabi, bilang babae, mag-submit ka sa lahat ng lalaki. Hindi rin naman ganun. That's the structure of the kasi. 13-14. Napit na tayo. Sapagkat, ito na dahilan kung bakit. Sapagkat unang nilalang si Adan bago si Eva. At hindi si Adan ang nadaya, kundi si Eva ang nadaya at nagkasala. Okay. Merong matandang nag-share yung magaling mag-share. Kaya nga lang dito ako humindi sa kanya no in-explain niya. Kasi sabi niya may mga babaeng leader sa church nila, ganito, ganyan, ganyan. Wag sanang over sila sa lalaki. Ibig sabihin, wala silang authority over sa mga lalaki, especially sa mga preaching and sa mga pastoral na area. Doon ako medyo hindi nag-agree sa kanya. Kasi hindi dahil babae sila. Hindi dahil babae sila. Pero may command kasi and distinction. Okay? May distinction si Adam and Eve. Okay? So, this is no longer cultural. Dahil Adam, wala pang culture nun eh. It is already historical. Sasabihin bang cultural, sila yung unang tao dito. Yun. Sasabihin, misogynistic. Wala kang word na misogynistic. Wala kang word na homophobic. Wala kang word na, gender equality sa Bible eh. Pero, kung wala yung mga word na yun, balikan natin ano yung practice ng church. Meron bang babae na nagli-lead? Bakit sobrang hirap? Mas mahirap pa sa paghanap ng karayom dun sa dayami, yung paghanap ng babaeng talaga, leader. Deborah, Old Testament.
O may binanggit pa dito, yung 4 na anak na prophetess. O pero hindi sila ang kinuhanan ng salita. Lalaki. Meron din, gina-argue nila yun eh. Ilang verse lang, hindi sila yung kinuhanan ng word. Lalaki. Na sabi niya, tagal kong hinintay na maganap yan. At least a lifetime ko nangyari. O di ba? Lalaki yung pinagsalita. I am not saying na walang babaeng prophetess. May binabanggit sa Bible. I am saying na nag-glorify si God na yung nagli-lead is lalaki. Kasi ine-example niya kung paano nag-lead si Jesus. Okay? Isipin mo, kung babae yung pastor or babae yung nag-exemplify kay Jesus bilang groom, where are we left at? 'Di ba? Jesus and himself, then us and ourselves. Walang mangyayari sa atin. Lalaki si Jesus, babae yung nagre-represent sa kanya, babae yung church. O de same-sex na female relationship. Doon pa lang sa example na yun eh. And pangalawa, magkaiba ng kasalanan si Adam and Eve. Yun yung reason. Hindi deceive si Adam. Hindi ko rin sinasabi na pagbabae is gullible. Hindi ko naman sinasabi. Okay. Pinakikita lang dito na merong authority over. Kaya nga si Eve daw kinuha sa tadyang, di ba? Hindi sa ulo para tapak-tapakan o anderin yung lalaki. Hindi rin sa paa para tapak-tapakan yung babae. Sa tadyang. Compliment mo siya. Kasabay. Okay. Ang ganda nga eh. Di ba sinabi, you will be yung helper. Yes. At yung helper is ginamit din sa Holy Spirit. As a comforter. At yung Holy Spirit, siya ba ay mas Diyos ba siya? Parehas, isang Diyos lang sila. Diba? At hindi maingay Holy Spirit. Yun nga yun eh. Hindi maingay yung Holy Spirit. Even yung Holy Spirit. Kaya nung Pentecost daw. Even yung Holy Spirit, hindi siya demanding na, pakinggan nyo ako, pakinggan nyo. Even yung Holy Spirit, tinuturo niya si Jesus. Minsan may mga pastor na ng lolo ko bakit? Si Adan yung kay Adan pinangalan yung mga hayop, siya yung nagpapangalan. Kasi kapag babae daw, di ba? Kung ano-ano na ibang pangalan. Dapat kasi iwasan na kasi mga ganong diba? Kaya nagkakaroon ng na ibang problem eh. Pero madalas naman, pag ganitong issue, ang charge ko, hindi naman sa babae, sa lalaki. Mag-take ng authority. Parang siya yung magtitake ng blame eh. Last 15. Diba? Maba tayo. Ngunit maliligtas ang babae sa pagsisilang ng sanggol kung magpapatuloy siya sa pananampalataya, pag-ibig, kabanalan at maayos na pamumuhay. Okay. Maraming dito eh. Maraming concept dito eh. Pero doon na ako agad sa ano ba talaga yung konsepto na binabanggit dito. Ang ginamit kasi na term dito sa original na Greek language, she will be saved in the childbirth. The childbirth. So may specific na binabanggit. The childbirth. So singular. And merong the. So sabihin, may particular childbirth na binabanggit dito. So hindi childbearing. Not necessarily na childbearing. Kasi ang binabasa na natin it's an dito, event. Yeah. Ang binabasa dito is the original Greek language. Sabi dito, in the original, it says, she will be saved in the childbirth. So, ang sense nito,
Bye-bye.